Tatlong buwang ganap na katahimikan ang lumipas. Pagkatapos nito, isang araw, biglang muling bumukas ang comment section. Ang pangalang Yumeng Long na matagal nang nabura sa halos lahat ng platform at itinuring na parang bawal banggitin ay muling lumitaw, ngunit sa isang maliit at mahigpit na kontroladong sulok lamang ng internet. Kasabay nito, nagsimulang kumalat ang mga nakapanlulumong teorya. Ang taong nahulog ba mula sa gusali noong araw na iyon ay talagang si Yumeng Long o isa lamang bang kahalili? Isang stand-in na ginamit upang pagtakpan ang mas nakakatakot na katotohanan. Habang unti-unting binubura ang bakas at patuloy na ipinagpapaliban ang katotohanan, may iba pang artista tulad ni Lee Yong-hee na napipilitang pasanin ang mabibigat na parusa dahil sa umano'y paglabag sa kontrata. Sa isang live stream, maputla ang kanyang mukha at halatang nanginginig sa takot, paulit-ulit niyang binibigkas ang salitang never die. Gaano nga ba kalupit ang industriyang ito at gaano pa tayo kalayo sa hustisya? Samahan ninyo kami habang tinatalakay natin ang lahat ng ito sa episode natin para sa araw na ito. Ayon sa ulat ng Dashijo, ilang araw na ang nakalipas nang aksidenteng matuklasan ng ilang netizens na ang comment section ng Douyin account ni Yumeng Long na mahigit 3 buwan nang nananahimik ay bigla na lamang muling binuksan. Mula nang mangyari ang aksidenteng kinasangkutan niya, maging sa Weibo, Xiaohongshu o Douyin, ang pangalan ni Yumeng Long ay halos naging isang ipinagbabawal na salita online. Mahigpit na finilter ang mga search result at tuluyang isinara ang mga comment section na para bang walang puwang para sa anumang pagtutol o ibang tinig. Ngayon, bagamat bahagyang nabuksan ang pintuang iyon, kapansin-pansin ang kakaibang eksena. Ang mga komentong lumabas ay tunay na nakakaantig. Walang mura, walang chismis at walang paghahanap ng iskandalo. Sa halip, mga mensaheng tuwirang naka-address sa kanya ang mababasa. May isang nagsulat at sinabing, "Salamat, salamat sa wakas ay pwede na kaming mag-iwan ng mensahe. Ayos ka lang ba? Miss na miss ka na ng lahat." May isa pang nagsabing, "Sa wakas, pwede na ulit magkomento. Mangmang, nandito lang kami palagi. Nakikita mo ba ito? Iniisip kita araw-araw." May mga tagahanga ring nagsulat at sinabing, "Malapit na ang Lunar New Year. Paano namin kakayaning iwan ka mag-isa sa 2025? Babalik ka ba at sasalubungin ang bagong taon kasama namin?" Ang iba naman ay nagtatanong, "Fourth brother, miss na kita. May araw pa bang bigla kang muling lilitaw?" Gayunpaman, kahit bukas na ang comment section, kapag tinatay pa rin ang 3 karakter ng pangalang Yumeng Long sa search bar ng Douyin, hindi pa rin lumalabas ang kanyang account. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, patuloy pa ring nililimitahan ng interes ng kapital o mismong platform ang traffic. Pinapayagan nilang magluksa ang mga tao ng tahimik sa isang maliit na espasyo, ngunit hindi nila hinahayaang bumalik ang pangalan sa trending list at lalo pang hindi nila pinapayagan ang malawakang pampublikong diskusyon. Isa itong napakatumpak at kontroladong anyo ng pamamahala ng impormasyon. Ayon sa Ren Minbao, kamakailan sa isang lugar sa Hunan, muling lumitaw ang isang memorial advertising screen na inialay kay Yumeng Long. Samantala, araw-araw pa ring dumarating sa Beijing ang napakaraming liham mula sa iba't ibang panig ng bansa. Walang tigil din ang pagtunog ng mga reklamo at tawag sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno, malaki man o maliit. Nang muling buksan ng Beijing Culture and Tourism Authority ang kanilang comment section, agad din itong napuno ng pangalan ni Yumeng Long. Ipinapakita ng lahat ng ito na nananatiling matatag ang mga tagahanga sa loob ng China at patuloy nilang hinihingi ang hustisya para sa kanya. May stand-in ba si Yumeng Long na nahulog mula sa gusali? Sa mga nagdaang araw,
Isang bagong teorya ang mabilis na kumalat online kalagip ang mga kaugnay na video at larawan. Ayon sa teoryang ito, noong 11 ng Setyembre, ang parehong araw na iniulat na nahulog si Yu Menglong mula sa gusali, hindi raw iisang tao ang sangkot kundi may stand-in din. Alam ng marami na sa industriya ng entertainment, karaniwan ang paggamit ng stand-in upang gumanap sa mga mapanganib na eksena. Ngunit sa revelasyong ito, sinasabing mas madilim at mas mapanganib ang kahulugan ng pagkakaroon ng stand-in, isang sinadyang pagtatakip. May mga netizen na nagsuri at nagsabing bago pa man ang kanyang pagkamatay, maaaring dumaan si Yu Menglong sa mahabang panahon ng pagmamanman at pang-aabuso at ang kanyang katawan at mga kamay ay posibleng puno ng mga pinsala. Kung natagpuan siyang nahulog mula sa gusali sa ganitong kondisyon, mahihirapang itago ang mga lumang sugat mula sa mga forensic examiner at sa mata ng publiko. Dahil dito, lumitaw ang isang halos hindi kapanipaniwalang palagay na si Yu Menglong ay hindi namatay noong mismong araw na iyon. Sa halip, maaaring ilang ulit siyang inilipat ng lokasyon bago tuluyang pinatay. At ang taong nahulog mula sa gusali sa Yangguang Shandong Residential Complex ay maaaring isa lamang pain, isang stand-in na ginamit upang ilihis ang atensyon ng publiko. Matapos suriin ang larawang kuha sa lugar ng insidente, may ilang netizens ang naglabas ng mga tiyak na pagdududa. May isang nagsabi at may isa pang nagturo ng isang partikular na detalye. Gayunpaman, mahalagang linawin na ang lahat ng ito ay nananatiling haka-haka online at wala pang anumang opisyal na kumpirmasyon. Kung gayon, bakit napakaraming naniniwala rito? Una, dahil sa sobrang pangit ng reputasyon ng kumpanyang Tianyu sa mata ng mga netizens. Pangalawa, ang mga pahayag na si Yu Menglong ay inabuso bago ang kanyang pagkamatay ay hindi rin ganap na walang batayan. Mayroong visual na ebidensya. Maaaring balikan ng mga manonood ang Season 4 ng programang pang-estado ng China na Between Mountains and Rivers. Ito ang huling recording ni Yu Menglong bago siya pumanaw na kinuna noong 10 hanggang 11 ng Hulyo taong 2025 sa Anhui. Sa opisyal na inilabas na trailer, kitang-kita ang kanyang kalagayang labis na nakakabagabag at madaling magpaiyak sa mga manonood. Pagamat patuloy siyang ngumiti sa harap ng kamera dahil siya isang artista at kailangan niyang ngumiti, ang kanyang katawan ay nagsasalaysay ng ibang kwento. Sa mga kuha, makikitang malalim ang pagkakahukay ng kanyang mukha at halos wala na ang dating banayad na anyong kilala ng publiko. Ang kanyang katawan ay sobrang payat na hanggang sa punto ng halos hindi na normal ang anyo. Kapag inunat niya ang kanyang mga braso, makikitang halos balat at buto na lamang ang mga ito. Ang mga mapanuring netizens ay nag-zoom in at napansin ang tila mga pinsala malapit sa sulok ng kanyang mga mata, pati na rin ang bahagyang marka sa kanyang leeg at mukha na nagpapahiwatig ng matinding pagmamaltrato. Maging ang hugis ng mga buto sa kanyang leeg ay malinaw na makikita. Ang ganitong klase ng pagbagsak ng timbang ay hindi kailanman resulta ng isang malusog na pagdadayet. Isa itong pathological na kondisyon, isang unti-unting pagkapayat na dulot ng malupit at sistematikong pagtrato. Nang ilabas ang trailer, agad naramdaman ng mga tagahanga na may mali. May isang nagkomento na napakahirap ng pinagdadaanan niya noong panahong iyon. Ngunit sa kabila nito ay napanatili pa rin niya ang kanyang lambing at ngiti, bagay na itinuring nitong kahanga-hanga ngunit masakit panoorin. Samantala, may isa pang naghayag ng galit at nagsabing kung babalikan ang mga pangyayari. Makikitang noong Hulyo pa lamang o maging mas maaga pa ay nasa napakadelikadong kalagayan na siya. May mga revelasyon din ng ilang tao sa loob ng industriya ay alam na noong panahong iyon na siya ay naging target. Kapag pinapanood muli ang kanyang ngiti sa programang iyon ngayon, hindi ba ito parang isang tahimik na sigaw para sa tulong? Ano ang masasabi ninyo sa teoryang ito? Maaari niyong ikomento ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba.
Sa puntong ito, maaaring may magtanong kung bakit hindi siya nakatakas. Paano humantong ang isang celebrity sa pamumuhay na parang isang bilanggo? Ang sagot ay may kaugnayan sa isa pang aktor, si Lee Hong-yi. Ang kanyang karanasan ay halos parang prequel o isang parallel universe ng nangyari kay Yu Long. Ayon sa Dashwi G, si Lee Hong-yi ay 27 taong gulang pa lamang ngayong taon, ngunit kamakailan ay isinailalim siya sa isang court-issued consumption restriction order. Sa madaling salita, siya ay itinalang isang discredited debtor. Hindi siya pinapayagang sumakay ng eroplano o high-speed train. Pero bakit? Dahil may utang siyang mahigit 10 million yuan sa dati niyang kumpanya, ang Mango Entertainment, bilang bayad sa umano'y paglabag sa kontrata. Saan nagmula ang utang na ito? Ito ay binubuo lamang ng mga penalties sa breach of contract. Noong siya ay 16 na taong gulang pa lamang at menor de edad, ang kanyang guardian ang pumirma ng isang 8 taong kontrata para sa kanya. Nang lumaon, nang maramdaman niyang hindi siya binibigyan ng sapat na resources ng kumpanya at may mga sahod pa siyang hindi natatanggap at nang nais niyang wakasan ang kontrata, agad siyang kinasuhan ng kumpanya at siningil ng napakalaking halaga bilang danyos. Pamilyar ba ang ganitong taktika? Sinasamantala nila ang kabataan at kakulangan sa karahasan upang ikulong ka sa isang pangmatagalang kontrata. Pagkatapos nito, ilalagay ka nila sa freezer, walang proyekto, walang exposure at babayaran ka ng napakaliit. Halimbawa, kung ang isang proyekto ay nagbayad ng 200,000 yuan, maaring 20,000 lamang ang mapunta sa iyo. Pipilitin kang maganap ng trabaho mag-isa at kapag makahanap ka, kakasuhan ka naman nila dahil sa pagtanggap ng trabaho ng walang pahintulot at hihingi ng milyon-milyong bayad pinsala. Kapag hindi ka makabayad, susunod ang enforcement. Dahil dito, masisira ang iyong reputasyon at tuluyan ng mapuputol ang iyong kinabukasan. Ganito mismo ang sitwasyong kinaharap ni Yu Long habang siya ay nabubuhay pa. Noong 2020, habang lumalabas siya sa programang Chasing the Light Brother, minsan niyang binanggit na ang kanyang ahente umano ang pumirma ng mga kontrata nang hindi niya nalalaman at noong panahong iyon ay sinabi niya ito ng may ngiti. Ngunit kapag binabalikan ngayon, ang makikita sa kanyang mga mata ay kawalan ng magawa at takot. Sinabi rin niya na may takot siyang makontrol at utusang gawin ang anumang nais ng iba. Ganito gumagana ang ilang uri ng kapital sa Chinese entertainment industry. Hindi sila nag-aalaga ng mga artista kundi tinatrato lamang sila na parang hayop. Pinapakinabangan muna bago tuluyang isantabi. Kapag hindi ka sumunod, aalisin ka. Sa kaso ni Yu Long, posibleng mas lumapa ang mga nangyari at umabot sa matinding kalupitan na may kaugnayan sa kontrol ng katawan at karahasan. Ang kamakailang livestream ni Lee Hong-yi ang nagtulak sa atmosfera ng takot sa rurok nito. Dahil sa consumption restrictions, maraming offline activities ang kinansela. Sa livestream, humingi siya ng paumanhin sa mga tagahanga at sinabing unti-unti niyang babayaran ang kanyang mga utang at sa unang tingin ay tila positibo pa ang kanyang disposisyon. Ngunit bandang huli ng livestream, may nabasa siyang comment mula sa isang fan na sinasabing, "Cheer up, wishing you eternal life." Nang basahin niya ang mga salitang iyon, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Tumahimik siya at mahina niyang inulit ang eternal life, eternal life. Maraming manonood ang nagsabing parang nanindig ang balahibo nila sa sandaling iyon. Hindi ito tunog na simpleng pasasalamat kundi mas tila isang pagtatangkang patatagin ng sarili o isang pahiwatig ng mas madilim na bagay. Sa mundong iyon, ang kamatayan at isang kapalarang mas masahol pa sa kamatayan ay maaaring paghiwalayin ng isang iglap lamang. May mga taghanga ring nagsiwalat na kasalukuyang nasa napakahirap na kalagayan ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay may leukemia,
Ang kanyang ama ay sumasailalim sa kidney surgery at siya lamang ang nagtatrabaho habang binabayaran ang napakalaking utang. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang pinipigan ng kumpanya. Sa live stream, sinubukan pa niyang patayin ang donation function ngunit hindi niya nagawa kaya sa huli. Sinabi na lamang niya na idodonate niya ang lahat ng perang matatanggap. Kahit sa sarili niyang live stream room, wala siyang kontrol sa sarili niyang pera. Tunay itong nakakadurog ng puso. Samantala, patuloy na nananawagan ng hustisya para kay Yumeng Long ang mga international netizens. Bagamat mahigpit na sinupil ang impormasyon sa loob ng China, malayo pa sa pagtatapos ang kwento sa pandaigdigang entablado. Sa kasalukuyan, mahigit 730,000 na katao sa buong mundo ang lumagda sa mga petisyon na humihiling ng muling investigasyon sa kaso ni Yumeng Long. Ginamit ng mga tao ang lahat ng posibleng paraan gaya ng paggawa ng handicrafts, pagguhit ng artwork, paggawa ng mga video at maging ang pag-iwan ng mga mensahe sa food delivery orders. Lahat ng ito ay may iisang layunin, ang huwag hayaang maglaho ang kanyang pangalan. Bukod dito, kamakailan ay inilabas ng kilalang American Independent Film Criticism Platform na TC Candler ang listahan ng 100 Most Handsome Faces of 2025 kung saan pumwesto si Yumeng Long sa ika-5 na ranggo. Ipinapakita nito na kahit ang international media ay kinikilalang hindi maaring basta na lamang isara ang usaping ito. Bagamat hindi isang opisyal na parangal ang TC Candler, mahigit 30 taon na itong umiiral at may napakalaking impluwensya sa mga global fan communities na umaabot sa daang-daang milyong views bawat taon. Ang nominasyon at pagboto noong nakaraang taon ay sinagawa sa pamamagitan ng Patreon, kung saan kailangang magbayad ng buwanang subscription ang mga tagahanga upang makaboto at mas mataas na tier ay may mas maraming boto. Ang mga boto noong Disyembre ang nagtakda ng top 24 na otomatikong pumapasok sa final top 100. Ibig sabihin, ang ika-5 na pwesto ni Yumeng Long ay itinulak pataas ng mga tagahanga at mga galit na sumusuporta gamit ang totoong pera upang iguhit ang pansin sa kaso at ipaglaban ng hustisya para sa kanya. May isang netizen na nagsulat na hindi madaling makamit ang naturang ranking at nagpasalamat sa lahat ng nagtiyaga sa mahabang panahong iyon. Dagdag pa niya na mahaba pa ang lalakbayin at pinaalalahanan ang lahat na huwag tumigil dahil bago sumikat ang liwanag ng umaga, hindi sila naghihiwalay. May isa pang nagbahagi ng hangarin na maabot ang number 1 ngayong taon at may sumagot na oo. Magsisikap sila at nabanggit pa na 2 account na ang nagamit niya. Binigyang diin nila na kailangan nilang dalhin ang kanilang kupunan sa tuktok. Bukod dito, lumitaw na rin ang mga memorial bench para kay Yumeng Long sa UK, France, Australia, Iceland at iba pang lugar. Sa buong Taiwan naman, makikita halos kahit saan ang mga advertising screen na tampok ang kanyang mukha. May ilang netizens na inihalin tulad si Yumeng Long sa bulaklak na bird of paradise na kilala rin bilang Strelitzia. Ang mga bulaklak na ito ay nagmula sa mga mining region ng South Africa, ngunit nakatindig ito na parang isang nilalang mula sa langit, laging nakataas ang ulo. Ayon sa alamat, isa raw itong mensaherong lumilipad patungong kalangitan habang dala ang mga pagnanasang hindi natupad at nananatiling nakabitin sa mundo ng tao. Sa buong buhay nito, ang bulaklak na ito ay tumutubo lamang papalapit sa araw. Kapag sinubukan mo itong pilitin na yumuko sa kabilang direksyon, mas pipiliin itong mabali ang kanyang tangkay kaysa yumuko. Ang simbolismo ng bulaklak na ito ay kalayaan, tapang at hindi matitinag na katapatan. Hindi ito para sa loob ng greenhouse kundi nag-iisang kabalyero ng mga malalayang isipan. Kung nakatanggap ka na ng isang bouquet ng bird of paradise, maaaring may isang tao na tumawid ng bundok at dagat para ipahiwatig sa iyo na kahit magkahiwalay tayo ng 1,000 milya, ang puso ko ay patuloy na lumilipad patungo sa iyo. Ano ang masasabi ninyo sa mga ganitong pagsusumikap?
Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa mga susunod na episodes.